Ayan, shout out sa mga nakikinig sa ating 62 live viewers. Ito po ay Bible sharing, ano po. At wala pong debate, no? Sharing po ang nagaganap po sa atin. Ito ay parang pag-uusap lamang o paglilinaw ng ating mga magkakaibigan, no? Bagamat sila galing sa iisa, no? At may nililinaw na paksa o na usapin, kaya po nandito tayo. At alam niyo naman na bawal sa amin ng debate, kaya sa sharing na lang, no? Pero bakit may moderator? Nilalagyan po natin ng kaayusan. Sabi kasi sa talata, natin may karapatan, may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Ready na ba si Dark Knight? Ay, ready ka na, Dark Knight? Sabihin mo sa akin kung mag-start ka na. Pag mag-start ka na, bibigyan na kita ng hudyat. Sige, bibigyan. Opo, maano ko lang mga maduktungan ko lang yung sinasabi ni Brad Totoy. Yung magkabilang parties o participants natin, yung isa dito is MCGI, yung isa dito is ex-MCGI. Kumbaga, umalis na sa MCGI. Nagkakaroon lang sila ng sharing doon sa talatang napagkasunduan nila, mapatunayan nila or may share nila yung isang bagay na tinitindigan nila. Wala pong debating nagaganap. Mga kababayan, mga miyembro ng MCGI, mga nakikinig, maging matalino po tayo sa pag-aaral ng Biblia. Huwag tayong basta-basta maniniwala. Pag-aralan natin, Jeremias 30. Umpisahan natin sa 30:19. Bakit sinabi, mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat? Ano ba ang dahilan ng kanilang ipagpapasalamat? Ganun tayo dapat ka-strict. Anong dahilan? 30:19. Hindi dahil sa magiging bayan eh. Meron kasing pinanggalingan eh. Ano yung pinanggalingan? Taas mo lang sa 17. Makikita mo ang dahilan. Ano yung nakalagay sa 17? 30:17. 31:17 ng Jeremias. Ano nakalagay dyan? Ang sabi, ilagay natin sa 30. Hindi pwede i-post pagka hindi pa nakikita. 30:17 ng Jeremias. Ayan. Ang sabi ng Diyos sa Israel, sapagkat pagiginhawahin kita, pagagalingin kita sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon. Kanilang tinawag ka na tapon na sinasabi, ito ang Siyon na hindi hinanap ng sinuman. Ayan. Bakit sila magpapasalamat? 19 yun, di ba? At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat. Bakit? Kasi kung itinaas mo sa 17, pagiginhawahin kita, pagagalingin kita sa iyong mga sugat. Ito kasing Israel, may sugat ito eh. Tinawag silang tapon. Ito ang Siyon na hindi hinanap ng sinuman. Ngayon, sino ba yung Siyon na yan na binabanggit? Ito, tinawag ka na tapon, ito ang Siyon na hindi hinanap ng sinuman. Sino yung Siyon na yan? Basahin natin, 53:6 ng Aklat ng Awit. Ganito nakasulat, pakilagay. O kung ang kaligtasan ng Israel ay lumabas sa Siyon, pagka ibabalik ng Diyos ang nangabihag ng kanyang bayan, magagalak nga ang Jacob at matutuwa ang Israel. Sino po itong tapon o Siyon na binabanggit dito sa 17? Ito po yung Israel. Kaya ito pong hula na ito, patungkol po ito hindi sa mga Pilipino. Patungkol po ito sa mga Israelita. Patungkol ito sa tapon, sa Siyon, sa Israel, sa Jacob. Dito ito nakapatungkol. Meron ba tayong katunayan na itong hula nga talagang ito is nakapatungkol nga talaga sa Israel o siyang tinatawag ding tapon? Pakinggan niyo po ang nakasulat sa isang talata ng Isayas, Kapitulo 11 at ang versikulo 12. Ganito ang ating bababasa. Ang sabi, at siya'y maglalagay ng pinakawatawat sa mga bansa at titipunin niya ang mga tapon ng Israel at pipisanin ang nangalat ng Huda mula sa 4 na sulok ng lupa. Kaya maliwanag na itong mga tapon ng Israel o itong Siyon, ito yung panggagalingan ng pagpapasalamat. Bakit sila magpapasalamat? Kasi pagiginhawahin sila ng Diyos. Pagagalingin sila ng Diyos. Hindi gaya ng sinabi kanina na kaya magpapasalamat dahil magiging bayan. Hindi. Bayan nga ng Diyos ito eh. Ngayon, sinasabi niya, Kronika, 2 Kronika 15:3. Tinatanong ko siya kanina,
Nung bang sinabi ang 15:3 na ang Israel ay malao ng walang Diyos na tunay? Sa 3 ba na natiling walang Diyos ang Israel? Kung itunuloy mo lang ang talata, nagsisi yan eh. Ibaba mo lang sa 12, mababasa mo na eh. Ng ikalawang Kronika 15:12. At sila'y nagpasya na magsagawa ng tipan upang magsisi sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga bagulang. Gano'n naman ang Diyos sa Israel eh, mapagbigay eh. Ang Diyos, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, nawawala ang Diyos sa kanila, nagagalit ang Diyos sa kanila, pero hindi na nanatiling galit ang Diyos sa Israel. Ang katunayan, dyan din sa talata, 15:4 mo lang itinuloy sana, Trotsky, naintindihan mo na, hanggang sa 12, hanggang sa 15. Hindi na natiling walang Diyos ang Israel. Ngayon, ano nangyari? Dumating ang punto na itong mga Israelita na ito, naalipin o nabihag yung binasa na nga natin sa 1 hanggang 2. Ngayon, ang sabi, sila ay magsasaya. Meron bang katunayang itong mga Israelitang ito, noong panahon na yun, nagkaroon ng katuparan na sila nga ay nagsaya? Pakinggan nyo po sa isang talata ng Jeremias. Ganyan ang pag-aaral, hindi cherry picking lang. Pakinggan nyo sa 31 ng Jeremias, ganito ang nakasulat. Versikulo 7, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y magsiawit ng kasayahan dahil sa Jacob. Magkakaroon ba ng katuparan itong hula na ito sa Israel? Dahil sa Jacob, magsiawit kayo ng kasiyahan, magsihiyaw kayo dahil sa puno ng mga bansa. Magsipuri kayo at magsabi, O Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan, ang nalabi sa Israel. Yon, yung mga nalabi sa pagkakabihag sa Israel, magpapasalamat yon, magsisiawit yon ng may kasayahan. Ang katunayan, tuloy natin sa 11, ganito ang pagkakasulat. Pakinggan nyo po sa 31 at ang versikulo ay 11, ganito naman ang ating mababasa. Ang sabi rito sa pagpapatuloy, sapagkat tinubos ng Panginoon ng Jacob, tinubos niya siya sa kamay ng malakas kaysa kanya. Sino po itong tinutukoy na ito? Ito nga yung Jacob. Sino ba yung Jacob? Ito yung Israel. Ito yung magsasaya. Ang katunayan sa 12, sapagkat sila'y magsisiparito at magsisiawit sa kaitaasan ng Sion. Itong awitan na ito, hindi magaganap dito sa ating panahon, sa panahon ng MCGI. Magaganap ito noon pang panahon na yon. Pagkatapos na sila'y maging alipin, magsisiawit sa kataasan ng Sion. Ayon. At ito, natupad, doon din sa panahon na yun, pagkatapos na sila, ay maging alipin ng Babylonia. At ang katunayan, kung ipagpapatuloy natin ang talata, pararamihin ko sila at sila hindi mangangauti. Bakit sinabing pararamihin? Bakit? Dahil ba magkakaroon ng maraming bautismo? Hindi. Huwag kang pumunta rito kasi nandun yung hula eh. Pararamihin ko sila. Bakit pararamihin? Talaga bang pararamihin ang Diyos? May hula ba talagang pararamihin? Pagkatapos na sila ay makabalik mula sa pagkakapangalat? Pakinggan nyo sa isang talata ng 23 at 3 ng Jeremias. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan nyo, huwag tayong magpapadaya na cherry pick lang isa, tapos i-apply na. Eto, aking pipisanin ang nalabi sa aking kawan mula sa lahat na lupain na aking pinagtabuyan sa kanila at dadalhin sila uli sa kanilang kulungan at sila'y magiging palaanak at magsisidami. Ito ang pruweba na matutupad nga ito pagkatapos ng kanilang pagkakabihag na itong mga nalabi sa kawan mula sa lupain na aking pinagtabuyan sa kanila, naitaboy kasi itong mga Hudyo eh. Napunta ito sa iba't ibang mga lugar eh. Ngayon, sa pagkakataboy sa kanila, dadalhin ko silang uli sa kanilang kulungan. Ano pangako? Magiging palaanak at magsisidami. Matutupad ba yung hula? Aking pararamihin sila. Bautismo ba yun ng MCGI? Hindi. Diyan din sa Israel, magiging palaanak sila at magsisidami. Matutupad talaga yung aking pararamihin sila at hindi sila mangangaunti. Saan manggagaling? Mula sa lupang pinagtaboyan. Saan ba nataboy ang Israel? Saan ba nataboy? Pilipinas ba yan? Basahin natin ang 29 ng Jeremias. Diyan din sa Jeremias, huwag kayong lilikot ng talata. 29:20. Mga manggagawa na magagaling. At tingnan natin. Inyungang dinggin ang salita ng Panginoon, ninyong lahat na nasa pagkabihag na aking itinaboy sa Babylonia mula sa Jerusalem. Saan daw po ang lupaing pinagtabuyan sa mga Israelita?
Eon, dinggin nyo salita ng Panginoon, ninyong lahat na nasa pagkabihag. Nung panahon na yun, nasa pagkakabihag ang mga Israelita, itinaboy sila doon sa Babylonia. Kaya ang sabi ng Diyos, magiging palaanak sila at magsisidami mula doon sa lupang pinagtabuyan sa kanila. Ayan. Paano mangyayari na itong pagpaparami ng Diyos na ito? Basahin natin sa isang talata ng Jeremias. Magsulat kayo, 31:27. Pakinggan nyo kung paano pararamihin ng Diyos. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking hahasikan ang sambahayan ni Israel at ang sambahayan ni Huda ng binhi ng tao at binhi ng hayop. Paano pararamihin ng Diyos? Huwag na kayong lumibas ng ibang mga kapitulo at aklat. Nandyan din ang nakasulat. Aking hahasikan ang sambahayan ni Israel ng binhi ng tao, pati binhi ng hayop, pararamihin ng Diyos yun. Akto para ng hula, isang panahon lang at hindi na may tinatawag na duality of prophecy. Pakinggan nyo sa isang talata ng Ezekiel. Ganito ang ating mababasa. 37:21, ganito po ang nakasulat, mga manggagawa. At sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito, aking kukunin ang anak ni Israel mula sa gitna ng mga bansa na kanilang pinaroonan. Pipisanin ko sila sa lahat ng dako. Dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain. Ano gagawin ng Diyos sa mga Israelitang napunta sa napagtabuyan at nabihag? Dadaling ko sila sa kanilang sariling lupain. Ano sabi sa 26? Bukod dito, makikipagtipan ako ng kapayapaan sa kanila, magiging tipan na walang hanggan sa kanila. Aking ilalagay sila at pararamihin sila. Matutupad ba yung hula? Pararamihin sila at sila'y magiging aking bayan. Kanino matutupad ito? Itatatag ko ang aking sanctuary sa gitna nila at magpakailanman. Kanino matutupad ito? Eh di matutupad ito kay Jacob, matutupad ito sa Israel, hindi matutupad sa Pilipino at saka sa Pilipinas. Walang kinalaman ng Pilipino at Pilipinas rito. Ang pinag-uusap dito ay hula ng Diyos sa Israel mula sa pagkakabihag, pararamihin sila. Ngayon, balikan natin ang 30-20 ng Jeremias. Ang kanilang mga anak naman magiging gaya ng una. Meron ba talagang mga anak? Yung mga lingkod ng Diyos ng una? Basahin natin ang Jeremias. Pakinggan nyo sa isang talata. 31, versikulo 13. Ganito ang ating mababasa. Patuloy hanggang 14. Pakilagay ang talata para nakikita ng mga tao. Kung magkagayong magagalak ang dalaga sa sayawan. At ang mga binata. Ayan, meron palang mga dalaga at mga binata. At ang matatanda na magkakasama. Sapagkat aking gagawing kagalakan ang kanilang pagluluksa. At aking aaliwin sila, aking pagagalakin sila sa kanilang mga kapanglawan. Ano kasunod? Tuloy sa 14. Aking sisiyahin ang loob ng mga saserdote sa kaginhawahan at ang aking bayan ay masisiyahan sa aking kabutihan, sabi ng Panginoon. Kaya pala sila magagalak at magsasaya. Kasi itong mga dalaga, itong mga binata, magagalak sila. Aawit sila mula sa kagalakan galing sa kanilang pagluluksa. Bakit? Naalipin sila ng Babylonia eh. Kaya darating yung panahon, pararamihin ko sila, di sila magiging kaunti. Yung kanilang mga anak naman magiging gaya ng una. Yung mga dalaga at mga binata nila, ang kanilang kapisanan matatatag sa harap ko. Bakit sinabing matatatag sa harap ko yung kapisanan nila? Nandyan din ang sagot, huwag ka nang lumayo. Basahin mo lang, 20 yon, ibaba mo sa 18. Sapagkat ganito sabi ng Panginoon, aking ibabalik mula sa pagkabihag ang mga tolda ng Jacob. Pakukundanganan ko ang kanyang tahanang dako. Ang bayan ay matatayo. Ayun, bakit matatatag? Kasi yung dating bayan na nagiba dahil nasakop nga ng Babylonia, matatayo yon sa kanyang sariling buntod at ang bahay-hari sa tatahanan ng ayon sa ayos niyaon. Yung dating palasyo na tinatahanan ng hari, muli yung matatayo pagka sila ay nakalabas na sa lupain ng pinagkabihagan sa kanila. Aking parurusahan yung lahat na nagsisipigati sa kanila. Sino yung paparusahan na yan? Si Kibuloy ba yan? Hindi si Kibuloy yan. Si Manalo ba yan? Hindi. Ang parurusahan dyan, nandyan din kung sino yung parurusahan. Sino yan? Baba mo sa Jesus sa is, huwag ka nang lumayo. Silang lahat na nagsisilamon sa iyo, malalamon. Ayun, anong parusa? Kayong mga manlalamon, alalamunin din kayo.
At lahat ng kaaway, bawat isa sa kanila ay magsisipasok sa pagkabihag. Binihag niyo ang Israelita, mabibihag din kayo. Nagsisamsam kayo, magiging samsam din kayo. Lahat ng nagsisihuli sa iyo, aking ibibigay na huli. Nang huli kayo, mahuhuli rin kayo. At natupad yan nang ang Babylonia po ay sakupin ni Cyrus the Great noong kanyang panahon at bumagsak ang Babylonia, natupad ang hula ng Diyos na aking parurusahan niyaong lahat na nagsisipighati sa kanila. Anong katunayan sa Biblia? Na hindi ibang lahi o Pilipino matutupad yung hula na yan at 30-21. Bakit? Pakinggan nyo ha, 30-21. Ang kanilang prinsipe magiging isa sa kanila. Sabi niya kanina mga prinsipe, eto, ang tinutukoy rito ng ibang mga Bible translator at Bible scholars, noble. Yung noble one. Tinatawag itong prinsipe, tinatawag itong puno, tinatawag itong gobernador. Bakit sinabi na sa gitna nila, magmumula sa gitna nila? Bakit? Huwag ka kasing lumayo, nandyan din ang kahulugan, nandyan din ang sagot. Kung magbabasa ka lang ng maayos, maiintindihan mo na bakit manggagaling sa gitna nila. Bakit? Basahin uli natin. Sa 3 na natin simulan. Aking pababalikin sila sa lupain na aking ibinigay sa kanila, sa kanilang mga magulang upang ariin. Ayon, pababalikin pala ng Diyos itong mga Israelita na ito sa Israel, sa sarili nilang lupain kasi naalipin sila ng ibang bayan. Ngayon, ano mangyayari? Tuloy natin ang pagbabasa sa 8. Ang sabi sa 8, mangyayari sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na aking aalisin ang kanyang pamatok sa iyo. O, nagkaroon ng pamatok, itong mga Hudyo na ito mula sa Babylonia, aalisin ko na yung pamatok na yan, papatirin ko na yung mga tali na yan, na hindi na siya maglilingkod pa sa mga taga-ibang lupa. Yan ang hula. Hindi na kayo maglilingkod pa sa taga-ibang lupa. Bakit? Ang paglilingkuran nyo na, sariling inyo, ang mamumuno sa inyo, hindi na taga-ibang lupa. Sariling inyo na manggagaling, yang mamumuno sa inyo. Meron ba talagang mga nobles sa mga Israelita noong araw? Basahin natin dyan din sa Jeremias. Meron ba talagang mga nobles na binabanggit? Pakinggan nyo po kung meron talagang mga nobles. Kasi sa English dyan, nobles eh. Meron ba talagang mga nobles sa mga Israelita? Pakinggan nyo sa 27, 19 ng aklat ng Jeremias. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat, ganito ang sabi ng Panginoon, mga haligi tungkol sa dagat-dagatan, tungkol sa mga tungtungan, tungkol sa mga nalabi, sa mga sisidlan na nangaiwan sa bayang ito. Ito yung mga panahon na yung Israelita is nasa pagkakaalipin ng Babylonia. Ano sabi rito sa 20? Tuloy natin. At hindi kinuha ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia ng kanyang daling bihag si Jeconias na anak ni Joaquim na hari ng Huda mula sa Jerusalem hanggang Babylonia at ang lahat ng mahal na tao ng Huda at ng Jerusalem. Itong lahat ng mga mahal na tao, ito yung tinatawag na mga nobles. Basahin nyo na lang po sa English. Kaya nung panahon ni Nabucodonosor, meron talagang mga mahal na tao, meron talagang mga nobles ang Israel. Meron talaga silang mga hari, may prinsipe na naalipin nga nung panahon na yon. At nung panahon na yon, si Jeconias at saka si Sedekias yung naghahari that time. Ngayon, maglalagay ngayon ng mga nobles na magkakandili o maghahari sa kanila. Meron ba tayong pruweba na meron talagang mangyayari na paghahari ng mga prinsipe pagka sila'y nakabalik na sa kanilang lupang pangako? Pakinggan niyo po sa 23 ng Jeremias. Aking pipisanin ng nalabi sa aking kawan mula sa lahat ng lupain na aking pinagtabuyan sa kanila at aking dadalhin sila uli sa kanilang kanilang kulungan at sila'y magiging palaanak at magsisidami. At pansinin niyo sa 4, ako'y maglalagay ng mga pastor sa kanila. Magkakaroon ba talaga ng leader? Magkakaroon uli pagka ibinalik ng Diyos mula sa pinagtabuyan sa kanila. Maglalagay ako ng mga pastor sa kanila, nakakandili sa kanila. Hindi na sila matatakot o manglulupaypay man. Bakit? Kasi ang leader nila sarili ng kanila eh. O kukulangin man ng sino man sa kanila, sabi ng Panginoon. Kaya itong hula na ito, naganap ito noong panahon na sila po ay makalabas sa pagkakabihag doon sa panahon ng Israelita. Aking palalapitin siya. Sabi ni Bes, ibig bang sabihin ng palalapitin malayo?
kaya hindi kay Kristo yan dahil si Kristo is malapit. Mali, hindi ganun nakahulugan. Kasi para maintindihan mo yung salitang palalapitin, kasi itong leader na ito, siya rin ang magsasagawa ng paglalapit. Ano ba ginagawa ng leader ng Diyos araw? Ano ba ginagawa ng namiminuno ng bayan ng Diyos nung araw? Siya kasi ang gumagawa ng paghahandog. Basahin natin ang Exodo. Yan ang hirap eh. Pagka hindi tayo nagbabasa ng mga malala ng Biblia at amin na nalayo ng amin. Ganito ang babasa natin. This is 19 ng Exodo, versikulo 22. Pakinggan nyo ang sulat. Ganito ang tatrabahuhin ng mga leader ng Diyos sa kanyang bayan. Gayon din ang mga sasadote na lumalapit sa Panginoon ay pagbanalin mo. Baka ang Panginoon ay hindi magpigil sa kanila. Itong mga sasadote, itong leader na ito, nagagawin niya yung paglalapit sa Panginoon. Kasi ang mga sasadote po, sila ang gumagawa ng paglalapit sa Diyos. Sila ang gumagawa ng paghahandog. Mahaba lang ang lalapit. Pero pasahin nyo, Levitico, Kapitulo 21, versikulo 1, mababasa niyo puro ang tungkulin ng saserdote. Sasabi ng Moises, salinain mo sa mga saserdote na anak ni Aaron. Sino man? Ayan. Yung buong chapter na yan ng 21 ng Levitico, patungkol po yan sa mga saserdote. Ituloy na natin sa 16. Pakinggan niyo ang nakasulat ng gagawin nila. Salitain niya kay Aaron. Sino man sa iyong binhi sa panahon ng kanyang lahi na magkakaroon ng kapisasan, huwag lalapit pang maghandog ng tinapay sa Diyos. Kaya ang leader po, pagka may kapintasan, hindi ginagawa para sa saserdote. Time's up tayo, time's up. Okay, dyan nagtatapos ang final conclusion ni Dark Knight.